Si Brian Chappell ay isang tinaguriang isang magaling na pastor at isang dating presidente ng isang theological school, at sa isa sa kanyang pagtuturo, ibinahagi niya ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang kapatid. Ang kapatid niya ay nakulong. Ang kapatid na ito ay nasa tamang gulang na ayon sa kanyang paglalahad. Ngunit, ang kaisipan ay tanging isang 8 taong gulang na bata. At dinala sa kulungan dahil sa isang krimen na nagawa nito. At dahil nga ganun ang kanyang kaisipan, siya ay sa silid ng kanyang kulungan ay nasa isang sulok lang siya. Marahil takot, marahil nangangamba sa kanyang sitwasyon, at maging ang kanyang kapwa, mga nakakulong, ay takot sa kanya. Dahil isipin mo, kasama mo ang isang mama, ngunit sa ganong kaisipan ay hindi mo alam kung anong pwedeng gawin niya sa iyo bilang kasama mo sa kulungan. Ngunit sa isang yugto, isang pangyayari, may isang naglakas loob na bilanggo. At nagpatotoo ito patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi, kung ikaw, para makaiwas ka sa pangamba o panganib na iyong kinakaharap, kailangan mong ilagak ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. At dito, kumilos ang Diyos ayon sa kanyang biyaya upang makasumpong ang kanyang kapatid ng kaligtasan sa kulungan na kanyang kinasadlakan. Ilang taon siyang makukulong. At sa ganitong pangyayari sa buhay ng iyong pamilya, marahil sa iyong mahal sa buhay, ay tila wala ka nang makikita halos na pag-asa sa gitna ng ganitong mga pagsubok at suliranin. Ngunit, hindi mo aasahan sa ganong sitwasyon ay may mangyayaring mabuti dahil ang Diyos ay naroon. Gaano man kadilim ang bilangguang iyon. At marahil ganito ang sitwasyon ng Israel sa punto ng ating pag-aaral ng mga hukom. Nakita na natin sa nakalipas kung paano ang Israel ay tumalikod sa Diyos, at ganyan ang sitwasyon nila sa yugtong iyon ng kanilang kasaysayan. Dahil sa pagtalikod sa Diyos, kaparusahan ang naghintay sa kanila. At sa nakalipas, nakita natin ang muling pagkahulog at muling tutugon ang Diyos sa kanyang bayan na kinatipan paulit-ulit. At ganito pa rin ang ating titinang mga talata sa hapong ito, sa ating patuloy na pag-aaral ng isang aklat na madilim sa kasaysayan ng Israel na pwede nating matutunan o makunan ng mga leksyon. Kaya nga ito ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 10:11, ang mga karanasan ng Israel ay isinulat bilang halimbawa para sa atin upang mapagkunan natin ang pagtuturo at karunungan sa ating panahon at sa darating na mga salinlahi. Kaya anyayahan ko ang bawat isa na muling tingnan natin ang mga hukom. Hindi po natin babasahin ang 2 kabanatang ito, 4 at 5. Babasahin lang natin ang unang 11 talata, at pagkatapos lulundag po tayo sa talata 21 at 22. Judges 4, verses 1 to 11, and we will jump to verses 21 and 22. Ganito po ang sinasabi. Ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon. Nang namatay si Ehud, ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Jabin, na hari ng Kanaan, na naghahari sa Hazor, na ang pinuno sa kanyang hukbo ay si Sisera, na naninirahan sa Haroset Hagoyim. At dumating ang mga anak ni Israel sa Panginoon. Dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat sila'y 900
sapagkat siya ay may 900 karwaheng bakal at 20 taon siyang lubhang pinahirapan ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga, na propesita, asawa ni Lapidot, ay siyang hukom ng Israel nung panahon na yon. Siya ay laging umuupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah. Sa pagitan ng Rama at Bethel, sa lupaing maburol ng Ephraim, at pinupuntahan siya ng mga anak ni Israel para sa kanyang hatol. Siya ay nagsugo at ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Kedes sa Naphtali at sinabi sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, humayo ka at tipunin mo ang iyong mga tauhan sa bundok ng Tabor at kumuha ka ng 10,000 sa lipi ni Naphtali at sa lipi ni Zebulun. Aking palalabasin si Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin, upang salubungin ka sa ilog Kishon kasama ang kanyang mga karwahe at kanyang mga hukbo, at ibibigay ko siya sa iyong kamay." Sinabi ni Barak sa kanya, "Kung sasama ka sa akin, ay pupunta ako roon. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako pupunta." At kanyang sinabi, "Tiyak na sasama ako sa iyo, gayunmay ang daan ng iyong tatahakin ay hindi patungo sa iyong kapurihan, sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae." At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Kedesh. Tinawag ni Barak ang Zebulon at ang Naphtali sa Kedesh. At dooy kasunod niyang umahon ang 10,000 lalaki. At si Deborah ay umahong kasama niya. Si Eber na Kineo ay humiwalay na sa mga Kineo, ang mga anak ni Hobab na biyenan ni Moises, at itinayo ang kanyang tolda sa may punong ensina ng Saanim na malapit sa Kedesh. 21, tumalon po tayo. Ngunit kumuha si Jael na asawa ni Eber ng isang tulos ng tolda at kumuha ng isang pamukpok at dahan-dahang lumapit sa kanya habang natutulog ng mahimbing si Sisera. Dahil sa pagod, itinusok ni Jael ang tulos ng sa kanyang noo hanggat umabot ito sa lupa at siya'y namatay. Sa paghabol ni Barak kay Sisera ay lumabas si Jael upang salubungin siya at sinabi sa kanya, "Halika at ipapakita ko sa iyo ang lalaking hinahanap mo." Kaya't siya ay pumasok sa kanyang tolda at naroon si Sisera, napatay na, nakabulagta, at ang tulos ng tolda ay nasa kanyang noo. Ito po ay marahil pamilyar sa atin na salaysay patungkol sa mga hukom, kung saan ang salaysay na ito sa Biblia ay sinundan ng isang awitin. Hindi po ito isang pangyayari sa Biblia. Marahil kung maalala ninyo, ito rin ay nangyari doon sa Exodo, kung saan sa paglikas ng bayan ng Israel mula sa Ehipto, Exodus 14, sa Exodus 15, doon na gumawa ng awit si Moises at si Miriam dahil sa mabisang pagkilos ng Diyos upang iahon ang kanyang bayan sa kahirapan mula sa mga taga-Ehipto. Ngunit siguro isipin natin, paano nangyari na ganito ang kinasadlakan ng bayan ng Israel? Kung tatandaan natin, hindi pinalayas ng Naphtali o ng Israel ang mga Kananeo. Kung babasahin natin sa unang kabanata, 33, ang sabi roon, nanirahan kasama nito. Dahil hindi nila nilupig ang mga bayang ito, sila ay kasamang nanirahan. Kaya muling umusbong, lumakas, at ngayon, nasa ilalim na sila ng panunungkulan,
marahas na panunungkulan ng mga Kananeo, kaya sila ay nasadlak sa kanilang sitwasyon. Naging sakit ng ulo sa susunod na saling lahi. Kaya dumaing ngayon ang bayan dahil ito'y pinahirapan. Ang salitang ginamit po rito ay pinipiga sila. Dahil sa pahirap ng mga mananakop na ito o mga bayan na hindi nila nilupig ng tuluyan ayon sa utos ng Diyos, kaya sila ay nabaliktad. Sila ngayon ay nasa sitwasyong paghihirap. Ngunit, kaiba sa ating pinag-aralan o nakalipas, iba ang mga kasangkapan ng Diyos, ang ginamit na Diyos sa yugtong ito. Dahil sa muling pagtugon ng Israel sa Diyos, naging mahabagin ang Diyos o naawa ang Diyos at tumugon sa kinahihinatnan ng kanyang bayan. Ngunit ang ginamit ng Diyos na tatlong tao ay marahil kakaiba sa iisipin natin. Dahil sa nakalipas, humirang ang Diyos ng isang lalaki upang pangunahan ng kanyang bayan, upang puksain ang kaaway. Ngunit ngayon, tatlong personalidad, 2 babae at isang lalaki. Si Deborah, isang babaeng propetisa, si Barak, ang tagapagligtas, si Jael, ay hindi inaasahang babae na siyang pumatay ayon sa ating binasa sa kalaban o sa namuno ng hukbo ng Kanaan. At dito, siya ang pumatay na hindi natin inaasahan. Iba't ibang katauhan, may kanya-kanya silang tungkulin, ayon sa kanyang pagsasaayos, ayon sa pagsasaayos ng Diyos upang iahon ang kanyang bayan. Sa gitna ng paulit-ulit na pagkakasala ng Israel at pagbabago, at maging sa pagbabago ng mga personalidad sa salaysay ng bayan, iisa ang tanging hindi nagbabago. Ito ay ang Diyos na soberano upang ganapin ang kanyang pangakong tipan sa kanyang bayan. At ganito ang mensahe na gusto kong dalhin ko sa ating harapan. Itinalaga ng Diyos ang lahat ng bagay upang maisakatuparan ang kanyang mapagbiyayang pabor sa kanyang bayan para sa ikabubuti nito at sa kanyang kaluwalhatian. God sovereignly ordains all things to bring about His gracious favor upon His people for their good and His glory. Itinalaga ng Diyos ang lahat ng bagay upang maisakatuparan ang kanyang mapagbiyayang pabor sa kanyang bayan para sa ikabubuti nito at sa kanyang kaluwalhatian. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkahulog, maya't-maya pagkakasala ng kanyang bayan, sa kabila ng kapahingahan na nakamtan nila, mulit babalik ang Israel. Ito ang paulit-ulit na makikita natin sa siklo o cycle sa buong mga hukom. At muling babangon sila hindi dahil sila yung mga masunurin, kundi naging mapagbiyaya ang Diyos sa kanila. Pinaboran sila. At ito'y maasahan nila dahil nakipagtipan ang Diyos. Ngunit, ang tanong marahil para sa atin, paano mo unawain ang mga pangyayaring nararanasan mo marahil sa iyong buhay? Sa iyong kapaligiran? Ang mga talatang ito ay magbibigay sa atin ng tamang pananaw o katuruan upang suriin natin sa lente ng mga kung paano ipinakilala o pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa yugtong ito. Siya ang Diyos na soberano. Soberano siya sa dalawang bagay. Soberano sa pagpili o pagtalaga ng kasangkapan, sovereign in choosing or appointing instruments. Pangalawa, siya ay soberano sa pagsasaayos ng mga sirkumstansya, sovereign in the arrangement of events or circumstances sa bayan ng Israel at maging sa ating mga sarili. Tingnan natin ang una, soberano sa pagpili at pagtalaga ng kasangkapan. Sovereign in choosing and appointing instruments. Kakaiba ang paraan ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa paghihirap sa ilalim na sanib puwersa ni Jabin at ni Sisera.
sinasabing ito raw ay nagsanib puwersa. Ang dalawang ito, si Jabin ang hari at si Sisera ay marahil pwede nating tawagin na isang mercenary. Kung meron tayong Wagner ngayon, ito si Sisera, siya ang isang pinuno ng isang mercenary group. Kaya sila nagsanib puwersa. At sinasabi ng mga komentarista at scholars, marahil sa panahong ito ang pinakamahirap na pinagdaanan ng Israel na kahirapan sa kanilang kasaysayan at ang yugtong ito. Dahil sa dalawang ito na sumakop sa kanila. At ngunit dito, pinakita sa atin ang tatlong ginamit ng Diyos, si Deborah, o ang pangalan niya ay marahil ang translation ng kanyang pangalan ay isang bubuyog. Ngunit siya ay isang propesita, asawa ni Lapidot. Siya ay nag-iisang babaeng hukom. At ayon sa talata, siya ay puntahan ng buong bayan sa paghatol. Naging kasangkapan, kagamit-gamit siya sa panahong iyon ng kanyang bayan. Si Barak naman, ang kanyang pangalan ay Kidlat, isang mandirigma, taga Neptali, na bahagi ng naaaping tribo o lipi nung panahon na yon. Ngunit marahil si Jael ang isang kamanghamanghang personalidad. Siya ay isang hintil o dayuhan. Hindi siya isang Israelita. Ang mga babae na ito, o ang mga babae sa panahong yon, ay walang ganong mga tungkulin sa lipunan. Sa pagkaalam natin, ang mga babae, hindi naman talaga sila binibigyan ng katungkulan sa lipunan. At marahil sa panahong iyon, walang matitinong lalaki at na lider ang Israel. Lalo na dahil sila ay sinasakop ng kanilang mga bayan sa kapaligiran. At marahil kung titingnan mo babasahin mo yung salaysay, si Barak ay tinuturing na iba na mahina. Mahinang klase, nag-atubili. At ang isang babae na hindi mo inaasahan na si Jael ay hindi sumunod sa kanyang asawa. Sila ay mga ordinaryo na ginamit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan at para sa pagsulong ng kanyang kaharian. Kaya sinasabi nito sa atin na ang soberanong layunin ng Diyos ay hindi nahahadlangan ng nakikitang kahinaan ng kanyang instrumento. God's sovereign purpose is never hindered by the perceived weakness of His instruments. Tinawag kong nakikitang kahinaan dahil tila ganun ang pagtingin. Pagtingin ng mga tao sa ating kultura, sa lipunan, at maging sa pag-estima ng iba ng mga anak ng Diyos. Ganyan ang tingin natin. Marahil, ganyan ang tingin natin sa tatlo. Di ba ganun din ang tingin ng mga alagad ni Kristo? O ang tingin ng mga tagapamuno sa mga alagad ni Kristo sa bagong tipan? Sila ay mga mangingisda lamang. Anong alam nito? Tila hindi yata nakapag-aral ng kolehiyo o anong antas ng kanilang pag-aaral, ang kanilang nakamtan. Ngunit, ginamit sila ng Diyos para sa kanyang kaharian. Totoo, wala tayong ipagmamalaki sa ating sarili dahil ang pagtawag at gawain ay hindi ayon sa makamundong panukat at simulain. Dahil ito'y para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos at dito nakasalalay ang ating pagsisikap, ang ating panunungkulan o ating paglilingkod para sa Panginoon. Ngunit dahil sila'y itinilaga at tinawag ng Diyos para sa isang layunin sa kanyang kaharian, hindi maaaring maliitin. Sa panahon ng walang kaisahan ang bayan, yan ang malinaw na makikita natin sa mga hukom, walang lider, walang tagapamuno. Kaya nga tumitingin ang buong aklat na ito ng isang hari. Dahil walang nagbuklod sa kanyang bayan, tila watak-watak sila sa kanilang pamumuhay at paglaban sa mga kaaway. Maging ang mga pare ay tahimik.
Sila na inaasahan na magturo, wala tayong mababasa na naging mabuti silang katiwala sa salita ng Diyos upang turuan ang kanyang bayan. Ngunit ang tatlong ito na hindi natin inaasahan nakakasangapanin ng Diyos ay tinawag ng Diyos sa mga gawaing itinalaga niya. Si Deborah, bukod tanging babaeng hukom, ngunit hindi na nanguna siya sa digmaan, isa sa mga babaeng propetisa. Kung pamilyar tayo sa Lumang Tipan, hindi lamang siya. Si Miriam, nandun na si Hulda, nandun na yung kasama ni Isias, at nandun pa si Noadias. Ngunit siya ay isang makadiyos na asawa at ina. Nagpasakop sa katungkulang panlalaki. Hindi niya isinulong ang kanyang gustong mangyari, ngunit nagpasakop siya kung ano ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Siya ay nagsabi at tumawag kay Barak upang sundin ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Ngunit si Barak, pinuno ng hukbo ng pagkatanggap ng panawagan na pangunahan ng Israel laban sa kaaway, ay tila nag-atubili. Hindi maaring sisihin dahil isipin mo, gaano kalakas ang iyong kalaban. Kung ikaw ay isinakop na ng 20 taon, hindi ka na makakapag-isip na makakalaban ka pa. Dahil napakalakas ng iyong kalaban at siyam na raang karwahing bakal ang kanilang kasangkapan upang labanan ang Israel. Puksain ito at pigilin ang isang revolusyon o posibleng pag-aaklas sa kanila. Ngunit kalaunan, siya'y tumugon. Siya'y tumugon dahil ang pagsabi niya, kung hindi ka sasama sa akin, Deborah, hindi ako susulong. Ito'y pagkilala niya na si Deborah bilang itinilaga ng Diyos na magbigay ng pag-uutos ng mga katotohanan at tinig ng Diyos para sa kanyang bayan, siya ay nagpasakop. Kaya nga siya binigyan ng parangal sa Hebreo bilang mga matatapat na mga alagad ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod, na mukhang kung sa unang tingin ay tila umatras o hindi sumunod. Ngunit ganyan si Barak. Si Jael naman, kinontra niya ang pag-alyansya ng kanyang asawa sa mga Kananeo. Kundi siya naging tapat sa layunin ng Diyos lumaban sa Kananeo. Siya naging instrumento upang patayin si Sisera. Kung saan si Sisera ay umaasa na kakampihan siya o bibigyan marahil siya ng safe conduct pass, anong ginawa niya? Pinatahimik niya o binigyan ng tila maayos na pagsalubong, ngunit sa kalaunan, siya ang pumatay. Siya ang binigyan ng karangalang puksain ang kaaway ng Diyos sa gitna ng mapang-aping panunungkulan ng mga kaaway ng Diyos. At makikita marahil natin dito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang kaaway ng Diyos ay pupuksain. Pupuksain ng isang babae upang lupigin ito para sa katubusan ng mga makasalanan. Ngunit tandaan natin, sa mga pangyayaring ito, ang Diyos na soberano at makapangyarihan ay patuloy na kumikilos upang akayin ang kanyang bayan sa kabila ng kakulangan, pagkakasala at kahinaan sa kanilang pagsunod sa Kanya. Marahil marami sa ating mahihilig sa basketball ay hindi pa rin makalampas sa ginawang pangyayaring panalo ng ating Gilas team. At maging ako na
umaasa na manalo ay na-shock din ako nung nanalo. Simula pa nung nanalo sila sa China by 1 point. Ngunit ito ay tinawag na Team B. Dahil hindi talaga ito ang team na gusto nating ipadala. Ngunit sa hindi inaasahang mga pangyayari, ay tila walang choice. Tinanggihan ng China yung panibagong lineup at wala silang magawa kundi sumunod. Is either huwag ka nang sumali o magpadala ka pa rin sa kabila ng limitasyon. Ngunit, nagkaroon nga tayo ng kupunan. Bagamat tinatawag na second or Team B sila, ngunit hindi sila umatras sa hamon. Ang ating dakilang salita, ang salita palagi na binabanggit ng ating Gilas team ay puso. Lumaban sila sa kabila ng marahil kahinaan, marahil hindi sila ang angkop na ipapadala, hindi sila sumuko at nagtagumpay sila ayon sa kanilang pagsisikap. Kaya't ang hamon sa atin ay anuman ang iyong naisip na kahinaan, magpakasangkapan ka para sa layunin ng Diyos. Despite or even in your perceived weakness, equip yourself for God's purpose. Hindi nahulog yung ating team sa ganong sitwasyon. Nagsikap sila. Kaya dapat puksain sa iyong kaisipan ang ideya na panakipbutas o spare tire ka lamang sa gawain ng Diyos. Walang ganon. Pagsuporta, marahil, hindi tanyag ang iyong ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Marahil ikay nasa supporting role lamang, nasa likuran. Subalit ito pa rin ay isang gawain na iyong dapat gampanin dahil ito'y ambag mo at tungkulin mo sa pagsulong ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Isang mahalagang bahagi pa rin ito, maging sa kanyang iglesia at maging sa gawain na iniwan niya sa atin. Lahat ng bahagi sa kanyang kaharian ay iniligtas ayon sa iisang sakripisyo at dugo ni Kristo. Walang labis, walang kulang. Ang isang Kristiyano ay tinawag ni Pablo na ayon sa Roma 8, talatang 7, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang tagapagmana ay isang may karapatan sa isang mana sa hinaharap. Meron tayong mana. At ito'y dapat ipaglaban natin. Gampanan natin ang ating tungkulin. Kapansin-pansin ang pagganap ng mga paggamit ng Panginoon sa mga kababaihan sa salaysay na ito. Hindi ito isang pagtuturo ng pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan sa lipunan o maging sa iglesia. Marahil ginagamit ito ng iba o kung si Deborah nga ay propetisa, di pwede magturo ang babae. Hindi po yun ang tinuturo sa salaysay na ito, kundi may puwang ng paglilingkod ang bawat anak ng Diyos sa kanyang kaharian, maging sa mga babae. Ito ay isang tungkulin na dapat mong alamin at ganapin. Sa katauhan ni Deborah, naging mapagpasakop siya sa tungkulin na hindi pangunahan ang Israel sa digmaan at ipinaubaya ito kay Barak. Ang utos sa kanya ng Diyos ay tumawag kay Barak at ginawa niya ito. Nagpasakop siya. Naging mapagpasakop siya sa tungkulin, hindi unahan o sakupin ang itinalaga ng Diyos para kay Barak. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at karunungan upang maglingkod sa bayan ayon sa kanyang kaloob. Hindi niya kailangan ang pulpito kundi isang puno. Di ba siya naglilingkod sa bayan sa puno ng palma? Hindi niya kailangan ng isang pulpito. Maraming pwedeng magawa ang mga kababaihan upang maging kasangkapan sa pagtaguyod ng kaharian ng Diyos sa iglesia, sa pagsusulong ng ebanghelyo, at maging pagmiministeryo sa iba't ibang paraan.
Ngunit kung kailangang sumuway dahil sa nakasalalay na pagsulong ng kaharian at layunin ng Diyos, naging kasangkapan si Jael, isang hintil. Kanina binanggit ko ang kwento ni Bryan Chapell. At hindi nagtapos ang kanyang kwento. Ayon sa kanyang salaysay, nung naligtas ang kanyang kapatid, ito'y sumulat sa kanya at kanyang mga kapatid upang isalaysay kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Binanggit niya ang John 3:16, ang mga kanyang natututunan sa iba-ibang paraan, sa kanyang pagdalo, sa mga pagtitipo ng mga mananampalataya sa kulungan, at ganun ang kanyang kagalakan at ang kanyang katuwaan dahil sa kanyang bagong pananampalataya. At ang isang kamangha-mangha rito, ayon kay Bryan Chapell, ang kanyang kapatid hindi marunong sumulat. Sa katunayan, nung ito ay kasama pa nila, halos mga isang syllable o parang mga umuungo lamang na mga pananalita ang ginagawa nito sa kanila, pakikipag-usap sa kanila. Ngunit sa kanyang pananampalatayang nakamtan, gano'n na lamang ang kanyang puso na siya ay sumulat sa kanyang mga kapatid, pinatotohanan ito. At ayon kay Bryan, hindi bilang isang presidente ng theological college or seminary, hindi man lang siya nakapagpatotoo sa kanyang kapatid. O marahil hindi niya inaisulong o nabigyang patotohanan ang kanyang pananampalataya sa gitna ng sitwasyon ng kanyang kapatid. Kaya isang naging paraan ito upang pukawin siya at palalahanan siya sa kanyang kakulangan. Bilang isang mangangaral, bilang isang guro, ngunit bilang isang kapatid. Ngunit pangalawa, ang ating Diyos ay soberano sa pagsasaayos ng mga circumstansya, sovereign in the arrangement of circumstances. Sa pagsusuri ng salaysay, ang pinakamahabang bahagi nito ay nakatuon sa kwento ni Eber at Jair at Sisera. Sa katunayan, sa chapter 4 na 24 na talata, 7 talata nito ay iginugol ng may akda sa ganitong kwento. Sa paglalahad ng pagtalaga kay Barak, isiningit ang paghiwalay ni Eber sa mga Kineo. Ang Kineo ay nakatira sa timugang bahagi, sa southern part. At ito ay tumungo sa hilagang bahagi ng Israel sa teritoryo ni Jabin na malapit sa Kadesh, bago sa laban ni Barak at Sisera. Ganito ang unang kwento sa pagtalaga kay Barak. Ngunit biglang tumigil ang may akda at isiningit ang kwento ng paglipat ni Eber kasama si Jael, ang kanyang pamilya, sa norte. Ang sabi roon, itinayo ang kanyang tolda. Ito ay paglipat ng tirahan ni Eber at Jael. Kaya ang dahilan nito, dahil may kapayapaan sila kasama ng mga Kananeo. Ngunit ito ay magiging daan sa pagpatay rin kay Sisera sa katauhan ni Jael. Ayon sa at maging sa pagkatalo ni Sisera, kahit na may bintay ito, hindi dahil sa lakas ng Israel, kundi ang Diyos ang lumaban. Ito yung sinabi sa Kabanata 5, talatang 20, mula sa langit ang mga bituin ay nakipaglaban. Mula sa kanilang paglakad, sila ay nakipaglaban kay Sisera. Tinangay sila ng rumaragasang Kishon, ng rumaragasang agos ng ilog Kishon. Ang sinasabi ng may akda, ang puwersa ng kalangitan at kalikasan ang lumaban para sa Israel sa kabila ng kanilang nakakalungkot na kinasadlakan, na wala silang magawa, wala silang kapangyarihan. Ang tinuturo nito sa atin na ay inaayos ng Diyos ang mga pangyayaring hindi nang walang dahilan, kundi upang maisakatuparan ang kanyang layunin tungo sa kanyang kaluwalhatian. God
arranges circumstances not without reason, but for your good and to accomplish His purposes for His glory. Walang sitwasyon na hindi ayon sa marunong na kontrol ng Diyos. Ang Diyos natin ay lumikha ng langit at lupa. Siya ang nakapangyayari. Walang pwedeng mangyari kung hindi ito'y pinahihintulutan niya. Ito ay patotoo sa awitin sa Kabanata 5 at ang awiting ito ay nagpapatotoo hindi lamang sa Israel, kaya't marahil ito'y kinakanta, inaawit nila sa kanilang pagsamba at maging sa susunod na mga saling lahi kung paano naging tapat ang Diyos. Paano makapangyarihan ang Diyos sa kabila ng kanilang kahinaan, maging sa kanilang pagsuway, pagtalikod sa Kanya. Ang unang 5 talata sa Kabanata 5, 6 na beses pinangalanan si Yahweh, Panginoon. Ito'y binanggit ng 6 na beses. At ito ang paksa nito. Pinuri siya dahil kinuha niya ang tungkuling lumaban para sa Israel laban sa mga Kananeo. Bago pumasok ang Diyos sa eksena, anong sitwasyon o anong kinalalagyan ng Israel? Ayon sa mga talatang, ayon sa kabanatang ito, ang Israel ay nasa isang kaguluhan. Bago pumasok ang Diyos, ang Israel ang mga magsasaka ay huminto sa Israel. Wala silang magawa. Talagang ang kapangyarihan ng kalaban ay tila nagdala sa kanila na wala. Hostage sila. Wala silang pwedeng gawin sa kanilang sarili. Kahinaan at kaguluhan ang namayani sa bayan ng Israel. Walang aasahang tagumpay laban sa superior na armas at kapangyarihan. Ngunit dahil kumilos ang Diyos, ayon sa mga talata riyan, niyanig ang bundok. Maaasahan maging sa gitna ng panganib at mga miserabling kondisyon natin at sitwasyon ang Diyos. Tama lang na dumaing ang kanyang bayan sa Kanya. Tama lang na sila'y lumapit sa Diyos sa kanilang kinasadlakan. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa iyong kasalukuyang kalagayan, kundi sa halip, akayin ka tungo sa Diyos na maawain at nagbibigay ng kaginhawaan. Despair not in your present circumstance or lot, but rather it should lead you to God who grants mercy and relief. Anong iyong kasalukuyang kondisyon o mga pangyayari na kinakaharap? Dumadaan ka ba sa matinding kabigatan, pagsubok, tila wala kang magawa, o wala kang makitang solusyon sa iyong problema, maging sa iyong katatayuan, at marahil ito'y nagdadala sa iyo ng pagkabalisa? Dumulog ka sa Diyos na nagpahintulot sa mga mapanghamon na kondisyon at pangyayari sa iyong buhay. Huwag kang umasa sa iyong sarili. Ang mga sitwasyon at pangyayari na yan ay may mabuting layunin ang Diyos para sa kanyang anak at alagad. Marahil hindi maganda yung sitwasyon mo. Ngunit, hindi mo alam kung saan ka dadali ng Diyos sa kabila ng iyong sitwasyon. Maraming beses maipapaliwanag ang mga pangyayaring iyon hindi sa pamamagitan ng pagyakap sa psikolohikal na pangangatwiran ng mundo, hindi ayon sa mga makakatotohanang pag-angkin ng salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos ka lang makakaasa ng katugunan sa kabila ng iyong sitwasyon. Sa gitna ng paiba-iba at pabago-bago na pamantay ng mundo, wala kang patutunguhan. Hindi ka pwedeng lumingon at tumingin sa sinasabi ng karamihan o sinasabi ng mundo. Tumunghay ka sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Relativism ay nagsasabi sa iyo na ang iyong sitwasyon ay iba sa akin. Kaya't hindi mo maaaring gamitin ang iyong pamantayan
at iyong paniniwala bilang solusyon sa aking pinagdaraanan at maging nararamdaman. Ang salita ng Diyos, ang ating gabay, ito ang katotohanan. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong pakiramdam, gaano man kahirap ang iyong kinalalagyan. Ganyan ang kaisipan at paniniwala ang dahilan kaya hindi ka makakaahon sa kasalukuyang pagkaalipin nito. Kung ganyan ang isip mo, talagang hindi ka makakaahon. Lalo't higit kung ikaw ay anak ng Diyos. Kinasusukluman mo ba? O pag nakikita mo sa ating batas na may pinapaboran ng ang batas ay may pagkiling sa mga makapangyarihan, sa mga mayayaman at maimpluwensya? Di ba yan ang tugon mo? Nagagalit ka, naiinis ka, kinasusukluman mo. Dahil dapat pantay-pantay, sabi mo, subalit sa pagtimbang sa batas ng Diyos, ito'y iyong pinapangatwiran. O kaya hindi mo ito, o ito'y iyong binabaliwala. Binibigyan mo ng katwiran sa harap na iyong kasalanan, sa kabila ng panganib, ng katigasan ng iyong puso. Ngunit kung walang diretsong sagot mula sa Diyos, paano na? Wala naman ako makikita sa salita ng Panginoon patungkol sa aking katatayuan at sitwasyon. Hindi ko makita ang diretsang turo. Marahil ito ay isang pagtuturo na maghintay ka sa Diyos. Paghahanap ng asawa na Kristiyano, trabaho na marangal, pagbabago sa katatayuan. Di ba si Pablo ang nagsabi sa kabila ng kanyang kondisyon, sapat ang biyaya ng Diyos sa anumang sitwasyon. Panahon ng paglago, marahil ito para sa iyo ng mga biyaya ng Diyos. Ito ay pagtuturo ng pagpapakumbaba, katiyagaan sa paghihintay, kasapatan sa kasalukuyang probisyon, o di kaya isang paghahanda sa isang gawain ng Diyos sa hinaharap. Huwag kang madala sa kawalan ng pag-asa, ngunit hayaang ang kawalan ng pag-asa ay magtulak sa iyo sa awa at habag ng Diyos. Tulad ng mga Israelita, dumaing at magsumamo ka sa Diyos at huwag mong ipagliban ang bagay na ito. Pamilyar tayo kay John Flavel sa kanyang aklat patungkol sa Mystery of Providence. At ayon sa kanya, paano mo titimbangin at tamang kaisipan ang iyong gagawin sa mga probidensyang dumarating sa iyong buhay? Ayon sa kanya, tamang magmasid sa providensya ng Diyos na angkop ang iyong sitwasyon, angkop sa iyong sitwasyon ay maging laman ng iyong pananalangin. Kung ano yung iyong sitwasyon sa kasalukuyan, iangkop mo ito sa pananalangin. Idulog mo ito sa Diyos. Ito ay maging laman ng iyong panalangin. At ganun nga ang nangyari. Sa kwento uli, minsan pa sa buhay sa kwento ni salaysay ni Bryan Chapell, ang kanyang kapatid, sa kahulian, nagsabi sa kanya, sumulat sa kanya, Bryan, ako'y mananalangin para sa ating nanay at tatay. Dahil ang kanyang nanay at tatay sa matagal na panahon ay nagkahiwalay. Marahil ito ay dahil sa hamon ng kanilang dinaanan dahil sa kanyang kapatid na nakulong. Ngunit ang tugon ni Bryan, hindi. Paano ka mananalangin? Ngunit nagpatuloy ang kanyang kapatid maging sa kulungan. Isang taon lumipas, ikinasal ang kanyang anak. At pumunta. Tumawag ang kanyang nanay, dadalo kami. Dadalo ako, dadalo iyong tatay sa kasal ng iyong anak.
Okay? Titira sila sa isang hotel. Sabay silang sa isang kwarto. Sabay silang pupunta sa kasal. Biglang nagulat si Brian. Ang sabi ng kanyang nanay, huwag kang mag-alala. Huwag kang nagtaka siya kung paano mangyari. Ang sabi ng nanay niya, hindi naman kami naghiwalay ng tatay mo. Hindi naman kami divorce. Kaya walang skandalo. Kami ay nagkabalikan. At sa kalaunan ng kanilang buhay, sabay nilang dinadalaw ang kanyang kapatid na matagal na panahon na nakulong sa kulungan. Magkahawak kamay hanggang namatay ang kanyang tatay. At ito ay pagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin pwedeng tawaran. Sa kabila ng sitwasyon natin sa buhay, sa kabila ng hamon na marahil pinagdaraanan natin, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa iglesia, hindi natin pwedeng bigyan o sukatin ang kapangyarihan ng Diyos ayon sa ating pamantayan. Ang Diyos natin ay soberano. Siya ang makapangyarihang Diyos, maging sa yugto na yon ng bayan ng Israel, naging mapagbiyaya siya upang hanguin sila sa kanilang pinagdaanang hirap dahil siya ay matapat sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ganyan din ang iyong pag-asa. Hindi sa tao, hindi sa mundo, hindi sa iyong kakayanan, tanging sa Diyos lamang. At ngunit kung ikaw ay wala pang Kristo sa iyong buhay, ang iyong tanging pag-asa, kung anumang pinagdaraanan mong hirap, ay ang sa Diyos lamang. Kay Kristo lamang na siyang nabayubay sa krus, namatay upang bigyang pag-asa ikaw na wala pang Kristo at dumulog ka ng pagsisisi at pananampalataya. Tunay nga na pinagpala tayo. At ito dapat magbunsod sa atin na magpuri at sumamba sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na soberano, at sa lahat ng kapanahunan, ito'y pinatunayan niya hindi lamang sa Israel, maging sa iyong buhay, kung ikay maging makatotohanan lamang. Awitin po natin ang ating huling awitin o bukal ng pagpapala. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Dahil sa aming pagtunghay sa sinapit ng bayan ng Israel, sa kanilang patuloy na pagkakahulog sa kasalanan, nawa makita namin ang aming mga sarili sa kanila, kung saan kami ay paulit-ulit na nahuhulog sa mga pagkakasala laban sa iyo, sa kabila ng inyong katapatan, sa kabila ng iyong paulit-ulit na pagpapaalala sa amin. Subalit, soberano kayo, dakilang Diyos. Kayo ay kumakasangkapan ng mga inyong itinalaga upang maging pagpapala sa amin, upang gamitin mo na maiahon kami sa aming mga pagkakasala at mga kahinaan, hamunin kami sa daan ng kabanalan at pagsunod sa inyong salita. At maging sa mga sirkumstansya o mga pangyayari sa aming buhay, ito man ay sa aming paningin, isang paghihirap na hindi namin dapat danasin. Ngunit Panginoon, kayo bilang soberanong Diyos ay nagsasaayos ng mga bagay na ito, hindi upang kami pahirapan o upang kami matuto na umasa sa iyo. Dahil meron kayong sapat ang iyong biyaya sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga marahil persecution, o dahil marahil ito'y bunga ng aming pagkakasala, hindi po kayo nagkukulang upang biyayaan kami, akayin kami sa kabila ng mga mabibigat na landasin. Salamat o Diyos, dahil ang pangako niyo
ay hindi niyo kami iiwan. At ito sa iyong karunungan ay ginagamit niyo upang kami ay lalo pang lumago sa biyaya at maging mabuting kasangkapan upang itanghal ang inyong kaluwalhatian at isulong ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang inyong kaharian. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng mga biyayang ito. Bigyan niyo kami ng tamang gabay. Umasa kami sa iyo, anuman ang aming mga pinagdaraanan, dahil kayo ang Diyos na matapat at soberano. Salamat, O Diyos, sa oras na aming ginugol. Tunay nawa na maluwalhati ka namin, hindi lamang sa araw na ito, maging sa darating na linggo na muli kami haharap sa iba-ibang gawain sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y dalangin namin natiling sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.